na-present ko naman yung sitwasyon nung araw ng Pasig nung nakaraang July 2. Hindi talaga siya comforting, kaya nga kami nagmamadali. On track naman kami na sa July, sa darating na July ay magva-vacate na dito sa City Hall. Siyempre kakailanganin ng temporary City Hall, inaayos lang yung kontrata, i-announce naman natin yun in the right time. Mayor, nung 450th anniversary, you didn't mention the contract price yet, yung price tag nung bagong City Hall. Mga magkano po? Ay, hindi pa final yun. Hindi pa final yun. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko, yung bagong ipapatayong building. Kasi multiple phases yun eh. So yung una, balik ito siya, yung sa kaliwang side, yun yung main City Hall building nangyayari. Siguro at least 4 billion, probably more. Kasi medyo malaki talaga yung papatayo. Ang estimate natin nasa 40,000 square meters of floor area. So you can imagine kung gaano kalaki yun. Yung sa kasalukuyan, nasa 20 plus thousand square meters lang po yan. So halos dodoble yung laki ng City Hall kasi gusto natin future-proof. Ibig sabihin, ang tinatanaw natin yung hanggang wala na ako dito, 20, 30, 40, 50, even up to 100 years from now yung tinatanaw natin. So 40,000 square meters yung new City Hall building. It's a huge building. Sir, saan po kayo lilipat? Mahihiwalay-hiwalay po ba yung offices? Hindi maiwasan talagang may mahihiwalay. Nag-post ako ng isang potential site. Hindi ko lang masabi na yun na talaga kasi hindi pa naman kami nagpirmahan. Pero mukhang okay na naman. Pero may mga may iwan talaga dito. Halimbawa po yung sports center dahil nga yung left side yung unang ipapatayo. So pag dinimolish po ito, yung kanang side, may iwan muna. Yung sa sports center, dyan po yung mga health facilities natin na ngayon nasa 5th floor. So kasama po yung laboratorio natin para yung mga senior citizen na malapit dito, hindi naman sila mahirapan. Okay, sir, gaano katagal yung expected construction until completion? Ang estimated time of construction, of course, we will have to finalize everything, but right now we are projecting 2 years of construction. Gaano po ka-grave yung necessity na lumipat? I know you already mentioned in your 450th speech, but right now, after umangat yung mga tiles? Ano naman yun, superficial lang naman yun. Kumbaga, kahit hindi nagsiangatan yung mga tiles, ganun na rin yung sitwasyon eh. So talagang nagmamadali kami. Have you found the cause kung bakit po sila umangat without an earthquake? Wala namang, bakit daw po? Well, hindi rin naman talaga sigurado. But it could be suggestive of structural issues. Kasi wala naman gumagalaw dun eh. Hindi rin naman masabi change of temperature. Hindi naman nagbabago yung temperature during that time. That was very early in the morning. Buti kung tanghali o hindi eh. So talagang most likely structural issue siya. Sabihin may gumagalaw. At kahit hindi pa nangyari yun sa tiles, may kita nyo naman eh. Kahit yung sa pagitan ng dalawang building, di ba? Kasi mukha lang siyang isang building pero nakapasok ko na naman sa loob. Kita mo yung may seismic gap, di ba? Bago doon sa elevators 3 and 4. So kahit visually, makikita mo na hindi na pantay yung dalawang building. Sa side na, sa itong side, mga ganito yung gap niya. So mas mataas yung isang building na mga 6 inches. Pero pag pumunta ka sa kabilang side naman, almost 2 feet na yung difference. So, sabihin yung isang building na gano'n. May tanong po. Pero don't panic. Mayor, pero ba't may mga renovation pa po na ginagawa po rito sa paligid po ng City Hall? Like po ng PSA and then yung paligid po natin. Oo. Pero yun yung mga bahagi na hindi kasama dun sa unang phase. Kasi alam nga naman, hayaan na, 2 years nga yung construction nitong first phase ng main building. So alam nga naman for 2 years, hindi natin papaayos yung mga may iwan. Diba? So inapaayos pa rin natin yung mga matagal pang aalisin. May target na kayo, Mayor, kung kailan mag-start yung Well, July yung pag-vacate. So yan, tuloy-tuloy lang yan. Ang other topic po, ano po may tutulong nyo doon sa mga nag-iwag kriyado ng Valley Verde? Oo, nakikipag-ugnayan naman kami sa kanila. Pero syempre may mga correct venue tayo, di ba? So nakapag-file na sila ng kaso, may notice to strike sila. So ang LGU hindi dapat nakikialam sa ganyan. Papasok lang tayo kung magkagulo, may peace and order problem. Yan naman ang stand natin ever since. We can help kung gusto nila ng tulong para mag-mediate. Pwede naman kaming tumulong, pero tulong lang. Hindi kami talagang makikialam. Kasi naka-file na yung kaso. Thank you po. Maraming salamat. Thank you!
nagpa-picture na rin kay Mayor Vico Soto. Ayan.